Oh, ba't umiiyak ka? Yung kachat ko kasi, wala na eh. Kinost niya ako. Mas lalong lumakas ang iyak ni Jenny. Pero, ibali na. At least kahit papaano, nakuha ko naman yung puso niya. So, you mean nagkagusto sa'yo? Oo. Tila'y nalimutan agad nito ang iniiyakan niya. Napataas naman ng kilay ang kanyang kaibigan. Isa siya sa mga koleksyon ko. Ngayon nga may kachat na ulit akong bago eh. Hay nako. Alam mo talaga ikaw, Jenny, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya bigla-bigla na lang nawawala yung mga ka-talking stage mo kasi nakikipaglaro ka lang. Katulad niyan, nangongolekta ka ng mga lalaki. Sinong seryoso sa'yo niyan? Best friend, kapag nakahanap na ako ng lalaking pasok sa standards ko, ititigil ko na yung pangungoleksyon. Paano ba naman? Malalaman ko na lang na may iba pa pala silang gusto. Kaya imbes na masaktan ako, hindi ginagawa ko na lang silang koleksyon. At least di ba, astig? Pagyayabang niya. Sus! Isure mo. Patanda ka na ng patanda. Sagot ng kaibigan niya. Pero teka, si Ryan, nag-uusap pa ba kayo nun? Crush na crush mo kaya yun since high school? Ah, ayun? After kong magdrama rito sa last ko, nag-decide ako makipagkita sa kanya. Agad-agad? Anong agad-agad? Nakakausap ko naman na siya ng matagal. Ngayon lang ako pumayag, no? Ay, tumanggi sa crush. Di go mo na yan, girl. Mukhang siya na eh. Hindi na siya pinansin ni Jenny. Mag-isa na lamang itong ngumingiti habang nakatingin sa cellphone. Dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Tahimik na nakaupo si Jenny habang naghihintay sa isang magandang restaurant. Ryan? Jenny! Sorry kung natagalan ako ha. Traffic kasi. Wala lang yun. Hindi naman din ako nainip. Hiyang sagot nito at maarte pang inayos ang buhok. Ang ganda mo pala talaga lalo na sa malapitan. Nagulat naman ang dalaga sa sinambit ni Ryan. Hindi niya alam ang isasagot kaya nahihiyang ngumiti na lamang siya. Napag-isipan ni Jenny na hindi na siya magpapaligaw pa. Matagal na siyang naghahanap ng seryosohang relasyon at wala lang talaga siyang mahanap na matinong lalaki. Ryan, alam mo ba na matagal na kitang gusto? Actually, nung high school pa. Hindi kita malapitan kasi nahihiya ako na baka hindi mo ako pansinin. Nerd pa naman ako dati. Ngumiti naman sa kanya ang binata. Alam ko na yan, Jenny. Kaya nga ako naglakas ng loob na kausapin ka na eh. Actually, matagal kitang hinanap. Ang totoo nga rin yan, gusto kitang makita talaga. Talaga? At halos pasigaw na reaksyon na ni Jenny. Para siyang nanalo sa loto sa sobrang tuwa. Ito na ba ang hinihintay niya? Magkakaroon na nga ba siya ng maayos na relasyon? Kung ganun, ay hindi na kita papaligawin. Tayo na agad.
Nagulat naman si Ryan. Ano? Balak pa sana kitang ligawan eh. Ayaw mo ba naligawan muna kita? Hindi na. Total gusto naman natin pareho ang isa't isa. Bakit pa natin kailangang patagalin no? At halos umabot sa tenga ang ngiti ni Ryan. Lumipas ang ilang buwan ay naging maayos naman ang relasyon nila. Oo, at may nagiging away ngunit naaayos naman agad. Nasa tamang edad na rin naman sila para magsama at kung tutuusin ay bumuo ng pamilya. Happy Valentine's! Ngiting bati ni Ryan sabay abot ng bulaklak sa nobya. Doon ka na sa bahay ko titira. Masayang sabi pa nito habang nakaakbay kay Jenny at namamasyal sa malawak at magandang parke. Talaga? Oo. Ano ka ba naman? Lagi kasi kitang namimiss. Tsaka diba okay naman na sa'yo na mag-live-in tayo. Iipon muna tayo bago magpakasal. Ay, oo naman. Okay na okay sa akin yan. Promise ko sa'yo na magiging mabuti akong asawa. Emosyonal na sabi ni Jenny at bigla na lamang itong yumakap sa nobyo. Matagal kong hinintay to, Ryan. Sa wakas at sa iyo ko to naranasan. Para ako mababaliw sa tuwa. Nako, mas lalo kitang babaliwin kapag tayong dalawa na lang. Pilyong sabi nito. Natawa naman ang nobya na animoy kinikiliti. Sinamahan ni Ryan si Jenny para mag-impake sa bahay nito. Itong araw din niya iuuwi ang nobya. Pagdating nila sa bahay ng babae, "Maupo ka lang muna dyan, hintayin mo ko ha." At sumunod naman ang kanyang nobyo. Umupo ito at nilibot ang paningin sa kanyang bahay. Ilang minuto na ay hindi pa bumabalik ang nobya. Dito na nagdesisyon si Ryan na libutin ang bahay nito. Una niyang tinignan ang mga litrato. Pamilya at noong pagkabata ng nobya ang nakikita nito. Ayon kasi sa kwento ng nobya ay matagal na siyang ulila at itong bahay na lang ang tanging naiwan sa kanya ng mga magulang. Naglakad muli siya upang tumingin ng iba pang gamit. Ngunit biglang nahagip ng paningin niya ang isang kwartong nakasarado. Nilapitan niya ito at pinihit ito ng dahan-dahan. Ngunit, "Ryan?" Nagulat, sabay lingon ng binata nang bigla siyang tawagin ni Jenny. "Anong ginagawa mo riyan?" Wala. Nainip kasi ako kaya, ayan, naisipan ko maglibot dito sa bahay niyo." Lumapit sa kanyang nobya at niyakag siya palabas. "Halika na nga, tara na, hindi na ako makapaghintay." Kasalukuyang nasa tapat na sila ng pinto ng bahay ni Ryan. Pagkabukas niya nito ay nagulat sila na nandoon ang mga barkada nito. Kinongratulate pa nga si Ryan ng mga ito sabay saboy ng mga konfeti. Takhang sabi naman ni Jenny, "Ryan, anong ibig sabihin nito?" Ngunit hindi siya sinagot at pinansin ng nobyo. Nakangiti lang ito sa mga kabarkada. "Loko kayo. Valentine's ngayon eh. I-score pa nga sana ako eh." Lokong ani ni Ryan. Naguguluhan namang nakatayo si Jenny. "Pasensya ka na bro. Na-excite lang kasi kami." Wika ng isa niyang kaibigan.
O ito na yung 50K mo. Grabe ka bro. Inabot ng months yung relasyon nyo? Yun! Sabi sa inyo basic lang to. Kitams, tumagal pa nga. Mayabang na sabi ni Ryan at nagsitawanan silang lahat. Ryan? Sigaw ni Jenny. Ah, Jenny! Ay, sorry, nakalimutan kong nariyan ka pa pala. Anong ibig sabihin ito? Halos maluha-luha nitong tanong. I just want to say thank you kasi napasaya mo ako, Jenny. Nanalo ako sa pustahan. Ano? Pustahan? Oo. Instant 50K to. Oh, eto. Sa'yo na tong 5K. Isang malakas na sampal ang binigay sa kanya ni Jenny. Ang tawanan kanina ay bigla na lamang naputol. Nanahimik naman lahat, lalong-lalo na ang mga kaibigan ni Ryan. Hayop ka! Pinaglaruan mo ako! Anong sa tingin mo gagawin ko? Kahit kailan hindi naman kita magugustuhan, no? At muli na naman siyang sinampal ng dalaga. Nakakadalawa ka na ah! Sabay tulak ni Ryan, sabay na pasalampak sa sementong sahig si Jenny. Malis ka na nga rito. Bumalik ka na sa basura mong bahay. Pumasok na sa loob sina Ryan at ang kanyang mga barkada. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Jenny habang nakayuko sa sahig kung saan siya iniwan. Pagkalipas ng isang linggo, humahangos na pumasok ang kaibigan ni Jenny sa loob ng kanyang bahay. Jenny! Jenny! Huy! Alam mo na ba ang balita? Ano yun? Sabi naman ni Jenny habang abala sa pagpupunas ng kanyang mga gamit. Si Ryan! Hindi ba ang sabi, after niyong maghiwalay, 2 araw na daw siyang nawawala? Oh, tapos? Grabe ka naman sa sagot mo. Parang wala lang. Parang hindi mo naman minahal. Mahal ko siya at alam mo yan. Pero dinagdag ko na siya sa mga koleksyon ko. At dahil mahal ko siya, siya ang pinaka-espesyal sa lahat. Natagpuan na siya. Agad na napatigil sa gawain si Jenny. Ang kaso wala na siyang buhay. Ang nakakakilabot pa nga roon, butas daw ang bandang dibdib niya. Tapos, nawawala raw ang kanyang puso. Natatakot na kuwento ng kaibigan ni Jenny. Hindi na nakasagot pa si Jenny. Pero palihim lang itong ngumiti. Lingid sa kaalaman ng kaibigan niya ang kanyang sikreto. Ang sikreto na sa tuwing siya'y nakakatagpo ng maling lalaki, ay kanya itong pinapatay at kinukuha ang puso. Kinukuha ang puso para gawing koleksyon.